mga kaibigan! Ngayon, pag-uusapan natin ang isang importanteng bagay na usong-uso ngayon, lalo na sa mga kabataan. Vaping. Talaga bang mas safe ito, kaya naman ay mas healthy kaysa sigarilyo? O di kaya naman ay may dala itong kapahamakan at hindi dapat natin gamitin? Tara na't alamin natin ang mga bagay-bagay ukol sa vape. Nagsimula ang vaping bilang isang pamalit sa paninigarilyo. Naimbento ito noong 2003 ng isang pharmaceutical sa China kung saan ito ay inakalang bilang isang ligtas na pamalit sa paninigarilyo. Ngunit ngayon, hindi lamang ito nauuso sa mga taong nagsitigil na sa pag-iyosi. Nauuso na rin ito sa mga taong walang mismong karanasan nito, katulad na lang sa ating mga kabataan. Kaya ang tanong ngayon, ligtas ba talaga ang vaping? Para maintindihan ang vaping, tingnan muna natin kung paano ito gumagana. Kadalasan, may 4 na parts ng isang vape o e-cigarette. Isang cartridge na may liquid solution o e-juice, isang heat source, power source, at mouthpiece. Kapag humigop ka, umiinit ang e-juice at nagiging vapor ito na nalalanghap mo. Simple, di ba? Pero anong habang laman ng e-juice na yan? Alam niyo ba, hindi ito simpleng water vapor lang tulad ng inaakala ng iba. Ang vapor na nasa e-cigarettes ay naglalaman ng 10 o mahigit 80 chemicals. Sa mga chemical na ito, kasama ang nicotine na nakaka-addict at ang addicting chemical ng mga simpleng sigarilyo. Propylene glycol na ginagamit din sa antifreeze sa mga sasakyan. At heavy metals tulad ng lead at nickel. Mayroon ding diacetyl na nakakakos ng seryosong sakit sa baga na tinatawag na popcorn lung. Hindi siya mukhang harmless, di ba? Ngayon, pag-usapan natin ang mga totoong risk sa kalusugan ng pag-vape. Ayon sa mga scientist at doktor, may malalaking epekto sa kalusugan ang vaping at ang pinakamalaki ay ang lung damage. Ang vaping ay konektado sa lung condition na tinatawag na EVAL. Ibig sabihin, e-cigarette or vaping product use associated lung injury. Yung mga may EVAL, hirap huminga at madalas nauuwi sa ospital. Kailangan ng oxygen at minsan life support pa. Sa mga malalang kaso, nakakamatay din ito. Higit 2,000 katao na ang na-ospital dahil sa EVAL or e-cigarette or vaping product use associated lung injury. At kalahati sa mga kasong ito ay mga kabataan ng edad ay hindi lalagpas sa 25 anyos. Yung iba nga, ilang buwan pa lamang na nagbe-vape ay sobrang apektado na ang kanilang mga baga. May iba pang mga risk ang naidudulot ng vaping. Kapag nag-vape ka, naapektuhan din ang mga taong nasa paligid mo dahil naamoy nila ang second-hand vapor na may chemicals. Hindi lamang ikaw ang apektado at exposed sa mga chemicals, ngunit pati na rin ang mga taong nasa paligid mo. Mataas din ang posibilidad na ma-addict ka sa nicotine at nakakalungkot mang isipin. May mga kaso rin na sumasabog ang vaping device at nagdudulot na malubhang paso. May mga tao na nagsasabi na ang vaping daw ay mas mabuti kaysa sa sigarilyo at makakatulong daw ito sa mga gustong tumigil sa pag-iyosi. Ang totoo, halo-halo ang resulta ng mga pag-aaral. Marami sa mga nagsimulang mag-vape ay nauwi pa rin sa pag-iyosi o kaya ay gumagamit ng pareho. Sa mga kabataan, madalas nagsisimula sila sa pag-vape tapos na-addict na rin sa nicotine. Isipin nyo, may totoong mga kwento tungkol dito. May isang 16 na taong gulang na babae sa Pilipinas ang halos ikamatay ang pag-vape. 6 na buwan pa lamang siyang nag-vape ay naapektuhan ng malala ang kanyang mga baga at naghihirap na siyang huminga dahil dito. Mga totoong tao, totoong buhay ang naapektuhan dahil sa vape. Ngayong alam na natin ang mga panganib ng pag-vape, ano ang pwede nating gawin bilang isang komunidad? Una, iwasan ang pagsubok ng vaping o paninigarilyo. Isang simple pero malaking hakbang para sa ating kalusugan. Pangalawa, umiwas sa mga maling impluwensya. Hindi dapat ma-pressure kung ang mga kaibigan mo ay nag-vape. Pangatlo, ang pananaw ukol sa vaping. Ang paggamit ng vape ay hindi gawing trend o para lang makasabay sa uso. Pang-apat, kung nag-vape ka, subukan mo nang itigil. Mahirap, pero may suporta para makatulong. Panglima, ipagkalat ang mga impormasyon tungkol sa mga panganib ng vaping. Maging boses para sa kalusugan. Panghuli, maging boses ng kinabukasan. Sa ating mga tamang pagpili ngayon, mas magiging healthy ang susunod na henerasyon. Hindi biro ang vaping. Maraming panganib na dala ito. Mula sa toxic chemicals sa bawat hiti hanggang sa seryosong risk sa baga. Malinaw na ang vaping ay isang risk na hindi na natin kailangan sa buhay natin.
Sabay-sabay tayong pumili ng mas mabuting opsyon para sa ating kalusugan. Salamat sa pakikinig at tandaan, ang mas ligtas na desisyon ngayon ay nagdadala ng mas healthy na bukas.